Sumakay ako ng taxi papuntang ospital hating gabi na. Pero sinabihan ako ng driver na kapag 5 piso lang ang bayad, 5 kilometro kada oras lang daw ang takbo niya. Sinabi ko sa kanya na may pasyenteng naghihintay sa akin para operahan. Nakiusap akong bilisin niya, pero sobrang wala siyang pakialam. Ano namang pakialam ko kung may ooperahan ka? Kung gusto mong bumilis, magdagdag ka ng bayad. 20 piso para sa 20 kilometro kada oras. 30 piso para sa 30 kilometro kada oras. Kaya, nasa sayo na kung gaano kabilis ang gusto mo. Pero ang hindi alam ng driver, ang pasyenteng naghihintay na maoperahan ko ay ang sarili niyang anak na babae. 3:00 ng madaling araw. Nakatanggap ako ng tawag mula sa emergency room. Dr. Lucien, may isang bata rito na matindi ang pagdurugo sa utak. Kayo lang po ang pwedeng gumawa ng operasyong ito. Kailangan niyo pong makarating dito sa ospital sa loob ng 30 minuto. Pagkababa ko ng telepono, agad akong bumangon. Dahil nasa Tollier ang sasakyan ko. Wala akong ibang choice kundi mag-taxi sa ganitong oras. Buti na lang at malapit lang ang bahay ko sa entrance ng highway. Kung walang aberya, makararating ako roon sa loob ng 20 minuto. Kaya pagkasakay ko, sinabi ko agad sa driver, "Kuya, sa Provincial Children's Hospital po. Nagmamadali po ako para sa isang operasyon." Pagkasabi ko noon, nag-message agad ako sa group chat namin. "Kung mahinahon kayong lahat, nasa highway na ako. Ihanda nyo na ang lahat ng kailangan para sa brain surgery." Nag-reply sa akin si Deputy Director Han Duo. "Pasensya na po at naistorbo pa namin kayo sa bahay. Pero kayo lang po talaga ang makakagawa ng operasyong ito. Wala na po kasi kaming ibang magagawa." Pagkatago ko ng cellphone ko, pumikit agad ako. Dahil matinding lakas ang kailangan sa operasyon. Kailangan kong makapagpahinga kahit saglit. Pero, maya-maya lang, may napansin akong kakaiba. Sunod-sunod kaming inuunahan ng mga mabilis na sasakyan. Akala ko, nakatulog na ang driver. Tinawag ko siya agad. "Kuya, huwag po kayong makatulog. Nasa highway po tayo. Ang delikado po kung ganyan kabagal ang takbo nyo." "Nagpapatawa ka ba? Syempre alam kong nasa highway tayo. Kailangan mo pa ba akong turuang magmaneho?" Hindi ko inasahan na pagtatawanan pa ako ng driver. Dahil sa sobrang bastos niyang magsalita, tiningnan ko ng maigi ang driver. Mukha siyang siga at matapang. Halatang hindi mo basta-basta pwedeng kalabanin. Ayaw kong magkaroon ng gulo na makakaabala sa emergency surgery ko. Kaya minabuti ko na lang na manahimik. Pero sobrang bagal talaga niyang magmaneho. Sa ganitong bagal ng takbo, 1 oras na ang lilipas, hindi pa rin ako aabot sa ospital. Kaya napilitan na akong madaliin siya. "Kuya, pwede po bang pakibilisan naman ng kaunti? Nagmamadali po kasi akong pumunta sa Children's Hospital para mag-opera. Urgent lang po talaga. Gumamit ka ng discount voucher sa bukang na to eh. Ang layo-layo ng biyahe, tapos 5 piso lang ang bayad. Sabihin ko sa'yo kung magkano lang binayad mo, hanggang doon lang din ang serbisyo. Sa bukang mong 5 piso, 5 kilometro kada oras lang din ang takbo ko." Pagkasabi nun, lumingon pa siya para asarin ako. "Pogi, sana hindi ka na lang nag-book ng sasakyan eh. E di sana nilakad mo na lang, di ba? Mas maganda yun, wala ka pang ginastos kahit 1 piso. Tapos sasabihin mong may emergency ka. Kung totoong may emergency ka, e di sana inarkila mo ng buo tong sasakyan. 200 piso lang naman. Kahit gaano kabilis ang gusto mo, kaya ko. Hihihi. Dahil kailangan ko nang makarating sa ospital. At sobrang nagmamadali na talaga ako. Wala akong nagawa kundi sundin siya. Sige, magkano ba talaga ang gusto mo para bilisan mo ang takbo mo?" Hihihi ayun. Nakuha mo rin ang punto ko. Ganito kasi yan madali lang naman tayong magkausap. Sabi ko nga sa'yo, nakadepende ang serbisyo sa ibabayad mo. Kung 10 piso yan, 10 kilometro kada oras ang takbo ko. Sa 20 piso, bibilis tayo ng 20 kilometro kada oras. At kung 30 piso, 30 kilometro kada oras din ang takbo. Depende yan, pare, kung gaano kabilis ang gusto mong takbo natin. Pagkasabi niya noon, nilabas niya agad ang QR code niya. Sakto naman na may pumasok ulit na mensahe sa group chat namin.
Lucian, malapit na po ba kayo? Magpapadala na po kami ng susando sa inyo. Nang mabasa ko ang mga nag-aalalang mensahe ng mga katrabaho ko, para lang makapagligtas ng buhay, napilitan akong pumayag sa walang hiyang hirit ng driver. Sige, magdadagdag ako ng bayad. Itakbo mo ng 120. 120 piso, di ba? Babayaran ko na agad. Pero noong i-scanin ko na sana para magbayad, biglang nagbago ang isip ng driver. Mula rito hanggang Provincial Antong Hospital, aabutin ng 20 minuto. Kailangan kong panatilihin ang takbong 120 sa loob ng 20 minuto, nakakapagod yon. Sa 120 piso, gusto mo akong pagawin ng ganyan kabigat na trabaho? Magkano ba ang gusto mo? 2,400. Walang tatawad. Ano? 2,400. Napasinghap ako sa gulat. Higit 10 kilometro lang naman ang biyahe. Pero nananaga siya at humihingi ng 2,400. Sobra na akong nagpupuyos sa galit. Kuya, pangongotong na yang ginagawa mo ah. Ipapapulis kita. Kung matapang ka, edi tumawag ka ng pulis. Hindi ko natatanggapin ang biyaheng to. Hindi pa naman ako kumukuha ng bayad sa'yo. Kaya hindi mo ako pwedeng kasuhan ng pangongotong. Pagkasabi noon, itinabi agad ng driver ang sasakyan. Pinatay ang makina, at ayaw na akong ihatid. 3:00 na ng madaling araw. Umuulan pa naman pag alis ko ng bahay. Idagdag pa na halos walang dumadaan na sasakyan sa highway. Kaya imposibleng makapara ako ng ibang masasakyan. Kaya napilitan akong magpakumbaba. Kuya sige na, hindi na ako tatawag ng pulis. Basta ihatid mo lang ako ng mabilis sa ospital. Sige, pumapayag na ako sa 2,400. Sa oras na yun, 18 kilometro pa ang layo ko sa ospital. Kabisado ko na ang daan na to. Halos walang speed limit dito. Kung itatakbo niya lang talaga ng 120, 9 na minuto lang, makakarating na kami. Pero hindi ko inasahan. Nang magbabayad na sana ako, biglang nagbago na naman ang isip ng driver. Oy, bro. Akala ko pa naman kanina, astig ka eh. Kaya 2,400 lang ang hiningi ko sa'yo. Kaso, ang bilis mong maglabas ng pera ah. Baka naman mayaman ka talaga, ha? Ganito na lang, mukhang nagmamadali ka rin naman. Gawin na nating 4,800, isahang bayad. Sisiguraduhin kong 120 takbo, eksakto kitang may hahatid sa Children's Hospital. Sa pagkakataong yun, natulala talaga ako. Kasi wala na talagang ganoon kalaking pera sa card ko. Ilang araw na ang nakakalipas, may isang batang inoperahan sa utak. 13 taong gulang pa lang siya. Mag-isa siyang itinaguyod ng nanay niya. Sa mismong harapan ko, inilabas niya ang lahat ng pera niya. Nagmamakaawa na bigyan pa namin siya ng palugit. Ampun lang ng nanay na yun ang bata. May kapansanan pa siya. Walang may gusto kaya iniwan na lang sa tapat ng pinto nila. Naawa ang nanay, kaya kinupkop niya ito. Binuhay niya ang bata sa pamamagitan ng pagtitinda hanggang sa mag-high school. Nagsikap din naman ang bata. Taon-taon laging top 1. Nakapasok pa nga sa isang sikat na school eh. Kaso, napakalungkot tinubuan siya ng bukol sa utak. Yan ang kinwento sa akin ni Deputy Director Han Duo. Nanikip talaga ang dibdib ko nung marinig ko yun. Hindi madali ang buhay para sa isang babae. Pero ang ginawa ng nanay na to, ay mas mahirap pa sa trabaho ng isang doktor. Kaya naman inabunuhan ko na ang lahat ng bayarin sa operasyon. At 2,500 na lang ang natira sa card ko. Haha, wey, di nga, doktor ka tapos 2,500 lang ang pera mo. Kahit kanino mo sabihin yan, walang maniniwala sa'yo. Tumatakbo ang oras. Wala akong nagawa kundi magmakaawa sa kanya. Ganito na lang, sige na. Ihatid mo muna ako sa Provincial Children's Hospital. Pagdating natin doon, pangako, babayaran ko ang kulang. HMPH, anong akala mo sa akin? Niloloko mo yata ako porket wala akong pinag-aralan ano? Anong panahon na ngayon, ha? Panahon na ng WeChat transfer ngayon. Kung wala kang pera, pwede kang manghiram sa mga katrabaho mo. Mga doktor silang lahat, imposible namang hindi ka makautang kahit higit sa 2,000, di ba?
Kuya, lobat na po kasi ang cellphone ko. Kung hindi lang, edi sana kanina pa ko nang hiram. Nang marinig ito ng driver, ay binato niya na lang sa akin ang isang charging cable. Maliit na problema lang ang lobat. Ay charge mo lang sandali at ayos na yan. Wala na akong magawa, kaya kinailangan ko munang mag-charge. Pero lumipas na ang ilang minuto. Napansin kong sira pala ang charging port ng driver. Nang makita niyang hindi pa rin mabuksan ang cellphone ko, medyo nainis at nagalit ang driver. Napakalaking perwisyo naman ito, lumabas ka nga dyan, hindi ko na itutuloy ang biyaheng ito. Pagkasabi nito, sa pilitan niya akong hinayla palabas mula sa front seat. Nagmamakaawa akong nakiusap sa kanya. Kuya, hindi mo po ako pwedeng iwan dito sa highway ng ganito. Huwag na muna natin isipin ang kaligtasan ko. May isang bata pa sa ospital na naghihintay na mailigtas ko. Pakinig po kayo, tungkol sa pera. Pagdating ko sa ospital, babayaran ko po kayo ng buo at walang kulang. Pangako, hindi rin ako hihingi ng danyo sa ride-up. Nakikiusap po ako, ihatid nyo lang ako sa ospital. Kuya, kapag nakarating ako roon ngayon, may pag-asa pang mabuhay ang batang iyon. Kapag nahuli pa tayo, kahit milagro ay hindi na siya mailigtas. Napakakaawa ng boses ko. Halos lumuhad na ako sa driver na ito. Pero walang awang itinulak ako palayo ng driver. Tumayo ako at patuloy na nagmakaawa sa kanya. Kuya, kahit huwag niyo na po akong isakay. Pwede po bang makitawag na lang? Papapasando na lang po ako sa katrabaho ko. Hindi ko inasahan na direkta niya akong sisipain sa dibdib. Lumayas ka. Hindi na nga ako kumita sa'yo. Tapos gusto mo paggamitin ang cellphone ko para tumawag. Gusto mong tumawag, sige. Maglabas ka ng 200 piso. Pero saan naman ako kukuha ng 200 piso ngayon para ibigay sa kanya? Nang makita niyang hindi na ako nagsasalita, muli siyang ngumisi at sinabing, sabi nila mayayaman daw ang mga doktor. Anong mayaman? Kalokohan. Sobrang walang-wala ka nga eh. Ang pagkuha ko sa pasaherong katulad mo. Napakamalas ko lang talaga, akong si Wang Junjun. Pagkasabi nun, pabagsak niyang isinara ang pinto. Mabilis na inapakan ng gas at iniwan ako. Sa mga oras na yun, basang-basa na ang buong katawan ko. Bumubuhos ang malamig na ulan sa ulo ko. Pinigil ko ang mga luha ko. Nilakasan ang loob ko, at nagsimulang pumara ng sasakyan. Pero sa highway tuwing hating gabi, sobrang dalang na ng mga dumadaan na sasakyan. Lumipas ang bawat minuto't segundo. Hanggang sa wakas, may isang kotseng dumating. Mabilis akong tumakbo palapit. Ikinaway ko ang aking mga kamay at sumigaw, huminto ka. Huminto ka parang awa mo na, huminto ka. Dahan-dahan namang huminto ang kotse sa harapan ko. Agad akong tumakbo at kumatok sa bintana nito. Isang lalaking mukhang rekista ang dumungaw. Tol, anong trip mo sa buhay? Hating gabi na, nagpapakamatay ka ba? Doktor ako. Kailangan kong makapunta agad sa Provincial Children's Hospital para operahan ang isang bata. Pwede bang makisabay? Hating gabi na't pumapara ka sa highway. Tapos sasabihin mong doktor ka. Wag ako, sinong niloko mo? Pero sa boses mo, mukhang magaling kang kumanta ah. Eksakto, naghahanap kami ng makakasama sa banda. Bagay ang boses mo sa amin. Habang sinasabi yun, binuksan niya ang pinto sa unahan. Sakay na. Tuturuan kita ng konti. Ano, game kang sumali sa banda namin. Lalo pang lumalakas ang ulan. Wala na akong pag-aalinlangan. Sumakay na ako, saka na ang paliwanagan. Pagkasara ko ng pinto, iniabot ko sa kanya ang lisensya ko bilang doktor. Doktor talaga ako. Pakiusap, kailangan mo akong may hatid sa Provincial Children's Hospital. May isang batang matindi ang pagdurugo. Kailangang operahan agad sa utak. Kung hindi tayo bibilis, wala na talaga siyang pag-asa. Kinuha nung rekistang lalaki ang ID ko. At pabalang itong binasa, Lucien. Head of Neurology ng Hunan Provincial Children's Hospital. Pre, teka nga, kung magsisinungaling ka, galingan mo naman. Mukha ka palang nasa 20 anyos.
Tapos ang lakas ng loob mong sabihing head ka ng neurology. Akmang magpapaliwanag na sana ako. Nang biglang may boses ng isang batang babae mula sa likod ng sasakyan. Kuya Lu, bakit ka nandito? Di ba day off mo ngayon? Lumingon ako sa likod. May isang babae nga doon. Siya pala si Wang Yufei, ang anak ni Deputy Director Han Duo. Lin Feng, huwag kang lumabas ng highway sa susunod na intersection. Ibahin mo ang ruta papuntang Provincial Children's Hospital. Iibahin ang ruta. Ngayon pipili ng resident singer sa bar A. 3 buwan natin tong pinaghandaan. Tapos biglang hindi tayo pupunta. Sabi kong ibahin mo ang ruta, ibahin mo na. Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Mas mahalaga pa ba ang pagkanta sa isang bulok na bar kaysa sa buhay ng tao? Pagkarinig nito, sumeryoso rin ang reikistang si Lin Feng. Sige, kumapit kayo ng mabuti. Kapag hindi tayo nakarating sa Children's Hospital sa loob ng 10 minuto, talo ako. Dinig na dinig ang malakas na ugong ng makina. At humarurot ang sasakyan sa bilis na 120 kilometro kada oras. Nang mga oras na iyon, nakapag-charge ako ng kaunti sa kotse ni Lin Feng. Kaya pilit na nagbukas ang cellphone ko. Pagkabukas na pagkabukas, tumawag agad si Deputy Director Han Duo. Lucien, nasaan ka na? Hanggang 15 minuto na lang ang itatagal ng bata. Na traffic lang ng kaunti. Umapit lang kayo, malapit na kami. Ang totoo, ang palusot na traffic, ay para lang kumalma ang mga katrabaho ko sa ospital. At saka, wala na rin akong oras na isa-isahin pa ang mga nangyari sa akin kanina. Pero hindi ko inaasahang magkakatotoo nga ang masama kong kutob. Nang malapit na kaming bumaba ng highway, talagang naharang kami sa daan. At ang taong hamarang sa sasakyan namin, ay walang iba kundi yung mandurugis na taxi driver kanina. Mabilis talaga magpatakbo itong si Lin Feng, yung reikistang lalaki. Ngayon, 2.5 kilometro na lang ang layo namin sa exit ng highway. Nag-message ako sa group chat para palakasin ang loob ng mga kasamahan ko sa ER. Panatilihing stable ang blood pressure niya. 3 minuto na lang at makakababa na ako ng highway. Wala masyadong sasakyan ngayong gabi. Makakarating din ako agad. Sobrang seryoso na ng usapan sa group chat noon. Dr. Lu, parang awa nyo na, kailangan nyo pong makarating sa loob ng 10 minuto. Kundi mawawalan na po talaga tayo ng pag-asa. Pagkabasa ko nito, mariin akong nakatitig lang sa daan. Naramdaman ni Wang Yufei na nasa likuran ang sobrang pag-aalala ko. Kaya inabutan niya ako ng candy. Kuya Lu, orange flavor yan. Kaya kung nga paborito ang flavor na to ay dahil sa inyo eh. Huwag na po kayong mag-alala. Mabilis at banayan magmaneho itong si Lin Feng. Sigurado akong may hahatid niya kayo sa ospital on time. Para maoperahan nyo na ang batang iyon. Tumango lang ako. Kinuha ang candy at isinubo ito. Nang matuno ang candy sa bibig ko, kahit papaano ay kumalma ang pakiramdam ko. Kaso nang ipikit ko ang mga mata ko, para sana umidlip kahit saglit. Isang taxi galing sa kanang lane, ang biglang sumingit sa harapan namin. Ano bang problema nito? Wala namang sasakyan sa unahan natin. Bakit bigla-bigla siyang sumisingit? Muntik pa kaming magbanggaan. Napabusina ng malakas si Lin Feng. Halatang inis na inis sa ginawa ng taxi. Medyo malakas pa rin ang ulan noon. Kaya hindi ko na masyadong pinansin yung sumingit na sasakyan. Sinenyasan ko na lang si Lin Feng na kumalma. Nagmamadali tayo, huwag mo nang patulan yung kamoteng yan. Lumipat na lang tayo sa kabilang lane. Tiningnan ni Lin Feng ang kotse sa unahan. Sabay senggal dahil sa inis. At hindi na lang nakipagmatigasan sa kotseng iyon. Lumipat na lang siya agad sa kanang linya. Kaso maya-maya lang, yung kotse sa kaliwa lumipat ulit at siningaitan kami sa unahan. Ang mas nakakabanes pa, bigla pa siyang nagminor. Dahil dito, nagnitngit sa galit si Lin Feng. Ilang beses niyang pinailaw ang hazard lights. Sabay busina ng malakas. Tapos mabilis na kumabig pabalik sa kaliwang linya. Sakto pagtapak niya sa selinyador para bilisan at mag-overtake.
Yung pesteng kotse sa unahan, bumalik din sa kaliwang linya para harangan kami. Anak ng ano bang problema ng lokong to? Bakit ba ako pinag-iinitan nito? Wala naman akong natatandaang kaaway ah. Wala ba? Umamin sa'yo yung muse ng campus na si Sun Mengmeng. Tapos binasted mo sa harap ng buong eskwelahan. Kung ako yun, hindi rin kita tatantanan. Wang Yufei, hindi mo ba alam? Kaya ko binasted si Sun Mengmeng. Dahil may iba na akong gusto. Natigilan at biglang natahimik si Wang Yufei. Napatahimik na rin si Lin Feng. Pagsapit ng sandaling iyon, humina na rin ang buhos ng ulan. Pinunasan ko ang hamog sa bintana ng sasakyan. At sa wakas, nakita ko ng malinaw ang plaka ng kotse sa unahan. Iyon mismo ang kotse na biglang nanghingi ng dagdag na bayad kanina. At iniwan ako sa gilid ng highway ang itim na sedan na iyon. Lin Feng, unahan mo na siya. Sinasadya niyang harangan tayo. Bakit? Kasi ayaw niyang makapagligtas ako ng tao. Habang kinukuha ko ang cellphone ko para tumawag sa highway patrol. Para ipahuli ang tsuper ng ride-hailing app na to. Sinagot ko ang tanong ni Lin Feng. Wala talagang modo ang kupal na to. Nang akma na siyang lilipat sa kanang linya. Tiningnan kong mabuti ang daan sa unahan. Napansin kong mas mabilis na tumatakbo ang mga sasakyan doon kumpara sa atin. Kaya sinabihan ko si Lin Feng na dahan-daang tapakan ng preno. Gaya ng inaasahan, utu-utu ang nasa unahan. Umilo ang brake lights niya. Lin Feng, lumipat ka na ng linya. Sa paahon sa unahan, lalabas na tayo ng highway. Hindi niya tayo mapipigilan. Ang galing talaga magmaneho ni Lin Feng. Lumipat agad siya ng lane. Tapos, idiniin ang silinyador. Dumiretso kami, nagumilid sa kanan, para lumabas ng expressway. Hi! Akala namin ay makakahinga na kami ng maluwag. Pero biglang humarurot din ang itim na kotse papunta sa exit ramp. 60 lang ang speed limit doon. Tapos makitid pa ang kalsada at maraming liko. Kaya biglang nagpantay ang takbo ng dalawang kotse. Dito na, bumaba ang bintana ng itim na kotse sa kanan. Subukan niyong tumawag ng pulis, papatayin ko kayo sa bangga ngayon din. Walang hiya kang hayop ka. Pag-ingat ka at baka ipanganak na kalbo ang anak mong babae. Ha ha ha, tol, huwag kang mag-alala, hindi lang may buhok ang anak kong babae. Ang astig pa ng dating niya. At sabihin ko pa sa'yo, ang tataas pa ng grades niya. Ano, na-disappoint ba kita? May anak ka pala, tapos gumagawa ka ng ganyang kawalang hiyaan. Alam mo ba, na ang pasahero nitong kotseng pinipigilan mo ay doktor sa Children's Hospital. Nagmamadali siyang magligtas ng buhay. Umeperwisyo ka ng ibang tao sa ginagawa mo. Naiintindihan mo ba? Haha, syempre alam ko. Si Lucien, di ba? Laging nasa TV. Ang kaisa-isang doktor sa probinsya na walang palpak sa operasyon sa utak. Tama. Bakit mo siya pinipigilang manggamot? Kung kaming mga ordinaryong tao ba ang may mangyaring masama, sa tingin mo ba makakalapit kami sa ganyang klaseng espesyalista? Para magpagamot, sasabihin ko sa inyo, masasabi ko lang na minalas yung pasyenteng ooperahan niya. Dahil nakabangga niya ang isang tulad kong nagbabalik ng hustisya. Ilang taon na akong doktor. At pantay-pantay ang tingin ko sa lahat. Ang batang gagamutin ko ngayon ay anak lang ng isang ordinaryong taxi driver. Alam mo ba, na ang ginagawa mong ito, pag may masamang nangyari sa batang yun, masisira ang pamilyang to. Haha, isang direktor na katulad mo. Ililigtas ang anak ng isang taxi driver. Sino namang maniniwala riyan, Aber? Sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyong makarating ng maayos sa Children's Hospital ngayon, kailangan niyo munang dumaan sa akin. Sigurado akong ang mayamang yun ay binigyan ka ng limpak-limpak na pera. Ngayong may battery na ang cellphone mo, mag-transfer ka sa akin ng 100,000. Pangako, hindi ko nahaharanggan ang sasakyan nyo. Hahayaan ko na kayong makaalis ng maayos. HMPH. Paano kung ayaw kong magbigay? Pag hindi, abay mag-bump car na lang tayo rito. Pag hindi kayo nakarating agad sa ospital, tapos na ang maliligayang araw ng pasyenteng yun. Direktor Lu, nasaan na kayo? Tatagal na lang ng 5 o 6 na minuto ang pasyente. Paglampas ng ramp, lalabas na kami ng highway. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. May sakit ka ba sa puso?
Wala siyang nabanggit sa akin tungkol dyan. Dr. Lu, anong gagawin natin? Itabi mo ang sasakyan. Hayaan mo na ang gamot, mas mahalaga ang buhay ng batang yun. Mahalaga rin ang buhay mo. Uminom ka muna ng gamot. Gusto nyo talaga akong hamanin sa karera, ha? Mga walang utak. Masyado pa kayong mga bata para rito. Karera ba kamo? Hinding-hindi pa yata ako natatalo. Nako. Marunong din palang magmaneho ang isang doktor na tulad mo. HMPH. Ipapakita ko sa iyo ngayon, na hindi uubra ang mga profesional sa tulad kong laking kalye.